Mga kaibigan, welcome back. Ito napakainit na pag-uusapan natin. 7 national team players ng Lebanon maglalaro sa Japan B-League. Matinding karibal ito ngayon sa ating mga kababayan sa Asian Quota. At pag-uusapan din natin si Kai Sotto in Palawan at Kevin Kiambao. Bakit delayed ang pagtungo sa Amerika? Simulan po natin sa pinakabagong Pinoy na susubok sa NBA. Kevin Kiambao, kaibigan, siya na po mismo nagsabi nung nakarang buwan sa interview sa kanya na ito nga, first week ng June, lilipad na siya ng Amerika para sa training, NBA camps at Summer League. Pero ano nangyari nitong first week of June? Hindi siya natuloy. Tapos na-interview siya, nasabi niya na next week, bali second week ng June na ang alis niya. Pero anong petsa na ngayon mga kaibigan? Nasa third week na po tayo ng buwan ng June. Pero hindi pa rin po siya nakakalis. Ano kaya ang dahilan kung bakit na-delayed ang biyahe nito patungo ng Amerika? Honestly, wala pa po ako nasasagap sa ngayon, wala pa sumasagot. Pero malamang mga kaibigan, baka nagkaroon ng konting problema sa kanyang mga papers. Pero maayos din yan at sana matuloy ka na kaibigan at sana palarin ka sa pag-abot mo ng iyong pangarap. Ngayon, balitaan ko na po kayo sa ating pumbato na si Kai Sotto. Kasalukuyan po siyang nandito ngayon sa napakagandang lugar na Palawan. Yan mga kaibigan. I'm sure sa mga nakakapanood dito ay malamang may nakapunta na dito sa lugar na ito. Yan, napakagandang lugar mga kaibigan. Sigurado mahal po ang vacation dito. Sigurado yan. At ito, maganda to para kay Kai. At least magkaroon siya ng pahinga, makapag-unwind kasi bata pa lang siya, 18, lumipad na ng Amerika, diretso pro, overseas, Australia, Japan, di ba mga kaibigan? Kaya deserve talaga niya ang mga ganitong napakagandang vacation. So, masasabi ko sa ating pambato ay pangilang buwan na niya after ng surgery, 4 months, 5 months. So, hindi na masyado magtatagal, makakabalik na siya, baka mga 7 to 9 months, nakakautay na itong maglaro. So yun, nakikita natin, nagbabike si Kai Sotto. Kita naman natin, new look na talaga ang ating pambato. Sabi niya nga, siya si Beast. At ang beauty ay si Rere. So yun mga kaibigan, supportahan natin si Kai. And Kai, intayin namin ang iyong pagbabalik. At sigurado kaabang-abang talaga ang mga gagawin mo sa mga susunod na taon. So ito na po ang major topic natin mula po sa Lebanese Basketball News na nakabase sa Beirut, Lebanon. Ito, lumanding na po ang mga Lebanese national team players dito sa Japan B-League ang kauna-unahan 6 days ago. Karim Esedine, yung big man po ng Lebanon, officially signed in Japan B-League sa upcoming season. Take note, dito po sa paparating na season, 14 countries na po yung pwedeng Asian import dito sa Japan B-League at kasama po dyan ang Lebanon. Sinundan po agad yan mga kaibigan nito. Ito, tingnan natin, nakasulat dito. Itong bata na to, national team player din yan mga kaibigan. At para maging qualified ka, makapaglaro as Asian import dito, ay kailangan naglaro ka sa national team. Parang gilas mga kaibigan, kailangan naggilas ka. So ito, yung mga star player po yan ng national team kasama ni Esedine. Starting point guards yan, si Eldarwich. Yan, sa Division 1 din mga kaibigan. At sinundan pa agad yan. Nito pang mga bago mga kaibigan. Ito, tingnan lang natin yung details para sigurado tayo. Division 2 naman tong isang big man na to. Ito rin, meron din, Japan din pupunta. Division 1 and Division 2. Ito, meron pang isa. 7 to mga kaibigan bali. At dito ka rin po sa post nila nakita na na-injured pala itong si Waila Rakji. So magkakaroon siya ng surgery ata mga kaibigan and 3 months yung mamimiss niya. So hindi po siya makakalaro sa FIBA Asia Cup na posible natin silang makalaban sa second round na FIBA Asia Cup. Ang masasabi ko pa po dito kaibigan, matinding competition po ito, matinding karibal sa mga gilas players natin na nasa Japan o nasa Pilipinas na nagnanais makalaro sa Japan dahil mayroon na silang matinding kaagaw sa trabaho sa Japan bilang Asian import.